Bulungan po ang tawag dyan. Ano yan? Chismisan or marites. Exacto, sir. Ito na kami. Ako tayo sa... Nandito na po kami sa... Pagkakabataan. Ito na, sa Las Casas. Ito na, ito. Sa Makataas. Saan na ba? Hindi. Diyan na po siya. Hello po. Kami ino-offer na dinner buffet, baka lang po gusto nyo. 2,500. Meron silang pag-ibig. Then, from here po, dito po papasok ang jeepney. This one po is the beach area po. You can... Ay, Mariosep. Nakakahira ka na. 301. Si Daddy. Yan. So, this is our room. So, ito. Ayan siya, guys. Ayan. So, ito yung room namin. Room tour. Ito yung CR. So, this is the CR. Grabe, ang init. Ayan. Ayan. Dito kami ni Shane. Tour muna kami, tour guide. Saan na po tayo ngayon? Paano ko magja-jogging dyan? Saan tayo galing ka? Pag... Gawasan year 1867 by Donald Enriquez. Nag-design sa kanilang bahay sa Philips Rojas Tower, kami ng conductor na architect here in the Philippines in the year of Spanish era. Pero as you can see, meron yung original seal ng University of the Philippines, School of Fine Arts ng UP in the year of 1908 to 1926. That's sa mga mas malinaw na camera noon. Pero, depende po sa inyong mga mata kung malinaw po ba siya o hindi. Kaya tingin lang kayo sa taas, hanapin yung kabalasang color square na kulay puti. Tapos niyo po yung kulay puting square na maliit. That's for our own CCTV. Tinatawag po namin siyang peeping hole or peephole sa English, but in Tagalog they call silip or silipan. Ito. Sinisilip lang po nila kung sino po yung gustong pumasok. It's dahil sa lamang po siyang butas.
natin. Number po tawagin. Okay, ganun po siya. Ayan. And then, yung maliit na pintuan nito yung postigo, daanan po ito ng mga tunay na Pilipino. Bakit po tunay na Pilipino? Kasi nga po yung height po natin is around Maliit. 4 feet to 5 feet lamang po. That's why, Pilipino na. Pilipino. Ayun nga. Uy, Pinay. Uy, Pinay. but for now po, ito pong building is around 50% to 60% they're still original. As you can see, other part from the ceiling, the stairs, the foundation set, they're still original. And also, ito pong floor na napakalaking ngayon, itong pato na to. This one's they call Piedra China from China. And before, you can buy po this stone around 8 pesos to 15 pesos to 20 pesos. But this time, around 20,000 for 8-inch stones. Yan. Sinasabi sa atin sa talaga Bulakenyo. Ito yung adobe. Ayun yun. Ito na naman tayo, kinakilabutan na naman ako. Ayun na naman. Nandito na naman, kikilabutan na naman kami ni Shane. But as you can see, in front of Casa May Kawain, may tayong dalawang Pinoy. Ang tawag sa kanila luksong, Baka. luksong baka. And then, Yes. on the other side, well, this one, our typical houses from Tondo, Casa Tondo po. But as you can see from the window po, from upper part, may nakakabit mong roof. And then, nila. At meron sila mga habit po before na kailangan nila sunugin ang bahay kasama pong pamilyang nakatira bago nila ito lisanin. Kasi ginagawa po nila yun upang wala sila may ibang bakas kung saan po sila tumuloy. Kailangan daw magpaa. Okay, pagpasok niyo po sa loob ng bahay, as you can see, meron pong dalawang mirrors. At tinatawag po siyang salamin ng katotohanan, hindi po sila nagsisinungaling. Kasi nga, may ganitong mirror na before, isa sa mga purong gawang mercury. That's why rare mirror here in the Philippines po. But as you can see from the ceiling, nearby from the ceiling, makita niyo po meron tayong makita wood carvings kung magaganda. Di na siya basta disenyo po. Isa to sa mga ventilasyon po ng bahay. Kung gano'n maramdaman yung init at nabigay pantay-pantay po sa loob ng bahay. And from the ceiling, makita niyo po meron kayong mga prutas po kayo makikita. Isa po yun sa mga pampaswerte pa ng family nasa dito sa loob ng bahay. And also, koi fish din po. Yun yung kanilang mamatay mikrobyo sa mga nakakabit po sa mga plato natin before. And yung mga cups po na hang nila sa mga stick po natin. Yeah, but sometimes nearby from the river, sometimes nearby from the garden or for the pets po nila. Yan, thank you so much. Siya during the World War II. Kaya po, here at the Scouts are making a replica. But paano siya nakuha yung mga design? Kung nabuang bago siya before, nakuha po yung mga pictures po yan sa National Archival Photos po. Yan daw po sila nag-base po ng mga design po niya sa... Ganda yung Hotel de Oriente. Pupunta kami na lang doon tomorrow para makapag-picture-picture. Tapos, ito pala, nakalimutan ko magdala. May swimming pool pala dito. Ayan no, ang lapit-lapit lang pala namin sa swimming pool. Wala akong dalang pangligo. Share ko lang po sa inyo before na meron tayong mga discrimination nga po. Dahil meron tayong mga two types of slaves to servant or alipins. Aliping sa gigilid and aliping na mamahay. For aliping sa gigilid, meron sariling daanan sa loob ng bahay at maliit na skinita yun na tinatawag po nila itong bulata. Ano? Sabi dad, hubad na naman ang sapatos. Ito na. So ito, yung alipin, dito lang dadaan. As you can see, madami kayo makita ng mga musical instrument. Ito, masikip siya. Ito ang pakiramdam ng isang alipin sa gigilid. Ito lang ang hallway na dadaanan mo. Yan, ito yung house. Parang dito. Actually, as you can see, we have so many So yan, ito daw yung pang plancha before.
kwarto ni Shane. And also this one was our art. Ito daw yung bonding moments. Dito sila nagpupup. Sabi nila, dyan daw po nagji-jebs. Dalawa talaga nagmamarites. Ayan ang bonding moments ng mga siblings. So, yon. Kami ni siya, hindi na kami magbabanding ng gano'n. Grabe ang pagkaalipin sa gigilid ka. Ito lang dadaanan mo. Grabe naman pagkaka-discriminate nila. Ang sikip-sikip naman. Tapos na kami mag-tour. So, magpipicture na kami. Sarado mo na. Thank you, Kuya Sir. Thank you so much po. Thank you po sa pag-tour. Very informative. Sana po napanood. Yeah, thank you po. Gusto ko na ganito pag-tour. Mami. Hi, Sophie. Siguro yung aliping sa gigilid, yun yung pinapractice namin ngayon, pag lower class ka. Bakit? Lagi kang pag ganito maglakad, oh. Lagi kang nakagano, parang kaalimango na. Nakatagilid. Ngayon, hindi na ako gumagano. Ganda.